Sir, how many days do you intend to stay in the United States? Intense? No, no. I'm not intense. I'm okay. I'm calm. I'm calm. Not intense. How will you be financing your trip? Do you have any sponsors? Sponsors? No, 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 no sponsors. Retired foreman, not artista. Do you have any friends or relatives in the United States? Yes, my daughter. My only daughter. I miss her. Ms. Bonifacio, we also have campuses located in Christchurch and Auckland. If ever, are you willing to be relocated? Yes, ma'am. As I've mentioned earlier, I'm originally from the Philippines, so being relocated to another city is not that big of a deal for me. Who inspired you to become a teacher? My mom. She taught me everything that I needed to know in life. And everything that I am today is because of her and her alone. She's the strongest person I know. And your dad? Let's just say he's the reason why my mom and I have to be strong. How long have you not seen your daughter in the United States? Very, very long time. I guess we have to study your file first before we can hire you. Is this all about what happened to me at my previous school? Hello? Hi there. I'm Max. Max, no! When? It's a chaotic time here pa. I'll just call you next time, okay? Thank you, Wang. Miss you. I miss you. Ano, kinukonsider mo na ba yung what I told you na offer? Paano mo naman nalaman yung nangyari sa akin dito? Ikaw talaga ba sa chismis wala kang kupas? May tenga ang lupa, may pakpak ang balita, may wifi ang chismosa. Ewan ko sa'yo. Bumalik ka na dito para magturo sa hometown mo, di ba? Tigapin mo na yung offer, Ems. Go, go, gold! Dito na lang, dito na lang. Ito na ho. Ay, ayos na, ayos na. Dito na ba, lang ho, ma'am? dito na lang ho. Ma'am, kayo na dyan, mama. Oo, sige. Salamat. Welcome home, mama. Welcome back to the Philippines. Oh, ma'am. Bakit di pa kayo napasok? May nakikita ba kayo dyan di ko nakikita? Oo, ayan nga, oh, katabi mo. Ano naman eh. Oh, ma'am, sabi ng multo, magbayad na daw kayo. Oh, ito. Tip the change. May tip na rin yan. Bye, ma'am. GTG.
consider each other a family. This is our home. So straight from New Zealand to here? Anyway, you will be teaching 2 classes. Oral communication and 21st century literature. You will absorb the class of Mrs. Reyes, who is sadly diagnosed with cancer. But let me clarify with you. You are a sub-teacher when Mrs. Reyes comes back. We will decide either to absorb you or let you go. Depends on your performance, of course. You will be handling those students who are undecided what career to pursue. The section that you will handle is different from the New Zealander students. Mababait sila. Ito, iba. Just thinking about them, nai-stress na ako. Kakaiba sila. They are literally the worst class that I ever encountered. They are delinquent, bottom of the barrel troublemakers. Not to worry, we are not expecting a lot from them. If out of 44 students, mapapasa mo lang above 25, that's already a win for you and for the school. Para naman ho ang baba ng tingin niyo sa kanila. Excuse me? Ay, hindi kasi parang that's what you're implying po. Oh, it's not implying when the record supports it. Remember that we are educators here. We are not magicians. My question to you now, Miss Bonifacio, are you up for the challenge? Are you ready to face the infamous Ipel Strand? Hello, Marga. Si Emma to. Oo, nasa Pinas ako ngayon eh. Hindi, may tanong lang sana ako. Nasa real estate ka pa? Oo. Hindi kasi naalala mo dati may pinabenta ako sa iyong property. Baka naman pwede mo akong tulungan, ibenta uli. Excuse me po. Your new advisor and oral communications teacher, Emma Bonifacio. Nasaan yung iba sa inyo? Ma'am, nasa puso niyo po. Isa sa puso! Kinilig si Ma'am doon! Kinilig na yung best! Hindi, ma'am. Nandun sa basketball court. Nagpa-practice para sa intrams. Diba?
Ano ba yan? Deliran for 3! Ano ba yan? Bakit hindi niyo sa akin pinasa yung bola? Francis, okay lang. Open naman si Ace. Hindi. Kahit may bantay ako, makakashoot ako. Ulitin natin. Okay. Again. Okay. Dito! Dito! Di ba? Sabi ko sa inyo, sa akin nyo lang ipapasa. Alam niyo ba ang oras na to ng klase niyo? Ma'am, alam ho namin kung anong oras ngayon. At alam din ho namin na hindi to oras ng sermon na kung sino lang naali. Ganun ba? Ako nga pala si Miss Bonifacio, your new advisor and oral communications teacher at hindi ako basta aling napadaan lang. Anong pangalan mo? Ako si Francis de los Reyes, team captain. At number 2 scorer ako last year. At sisiguraduhin ko na magiging number 1 ako ngayong taon. Future UAAP MVP at Rookie of the Year. Ma'am, sorry ma'am. Pasensya na po at hindi namin alam na may advisor na pala kami. Sorry. Sir, pareho naman tayo member ng faculty. Alam niyo naman darating ako ngayon. Bakit niyo hinahayaan na magbulakbol ang mga batang to sa oras ng klase ko? Bulakbol? Ma'am, oras ho ng practice ng intrams namin dito. At ngayon lang ho namin na solo tong court na to nang wala kaming kahati. Ganun ba, Mr. De Los Reyes? Pwes, para sabihin ko sa'yo, wala akong pakialam. Dahil tong oras na to, you're all under my supervision at lahat kayo responsibilidad ko. Di Marcus absent. Ganun lang kasimple. Ma'am, mas importante ho yung practice namin dito kaysa ho sa talak nyo. Sa lecture nyo. Kaya ang gagawin namin, magbabasketball kami dito. Ganito na lang, Mr. De Los Reyes. Kapag na-shoot ko ang bolang to, babalik kayong lahat sa classroom at makikinig sa talak ko. Pag ikaw ang nakashoot, sige, maglaro kayo ng basketball buong araw. Hindi ko kayo mamarkahan ng absent. Game? Game. Hindi naman masushoot yung bola na yun. Paano ba yan? Pumasok. That is one of the causes of communication barriers that can lead to communication breakdown. Katulad ng nangyari ngayong araw. Sinabi ng principal nyo that you will have a new advisor. You just heard it but you didn't listen. Ang tawag doon, inattention. Anyone else can give me another example of communication barrier? Excuse me, this is my class. Excuse me also, ma'am. I am a student here. Huh? What's your name? My name is Solomon Bienes. Yeah, I know. I'm very old. I'm very, very old. But Batman is older. Well, you're late. Late? No, ma'am, I'm not late. I'm alive, very much alive. Late is the late Elvis Presley. The late George Washington. The late Lapu-Lapu. Okay, okay. Sige. Okay. Ma'am, perhaps one communication barrier is personal bias or prejudice. Parang kung paano mag-assume na isa ay hindi estudyante dahil lang sa edad nila. Galing talaga ng ate mong accent, no? Iba talaga paglaking bar, no? Train hindi maging bias sa mga customers. Talaga ba, Chick Team? Oo, bakit? Hey. Okay, that's enough. That's enough. Okay? Can somebody give me again another example of communication barrier? Ma'am, noise po or distraction. It's like that plane. Parang si Francis lang, oh. Distracted. Uy! Papatulang ko to, Ben. Excuse me. Are you listening? Are you with us? Yes, ma'am. Francis de los Reyes po is with us. Going back to what we were discussing earlier, diba? As you have mentioned and as you have seen,
Clear messaging is very important to get your message across para hindi magkaroon ng communication barrier. Kaya naman ngayon pa lang, nililinaw ko na sa inyong lahat. To all the cleaners for today... Ba't may ganyan? Oh, hindi ako mag... Excuse me. As your advisor, it is my responsibility to give you an environment that's conducive to learning. At itong magulo yung classroom, I don't think it is. Kaya whether you like it or not, maglilinis kayong lahat. May trabaho. Stop. Hindi ko naman kaya yan eh. Hello! Welcome to you! Yes! Welcome to you. Hello, mga mamshis, mga papshis. Welcome to her, fresh from New Zealand, our new faculty member, my childhood beshi, Emma Bonifacio! Woo! Welcome to you. Yes. Hello. Excuse me, what is happening here? Oh, sorry. Are you the new hire? My name is Marie Love, but you can call me Mum Love for short or for long. Anyways, good luck on your advisory class. Hindi naman sa tinatakot kita, pero... Okay na. Nakausap ko na si Mrs. Mission at na-warningan na niya ako tungkol dun sa klase. Pero kita ko naman mukhang okay naman sila. So you might think na nakakaya-kaya ka nila ngayon. But they will always have the upper hand. Huh? So, good luck on that section. Good luck. Ano ba naman yan? First day pa lang niya, ang nega-nega mo na. Ma'am Love, kulang ka ba sa aruga? How dare you say that to me? Naku, hiyaan mo na yan. Sensya ka na. Anyways, ito yung desk mo! Yes! Here, your desk. Uy, magkatapat pala tayo. Yeah, here and there. Ito, tingnan mo. Uy, grabe. Nilagay mo pa talaga dyan. Childhood, yes. Siya nga pala. Naging estudyante mo ba si Mr. Bienes? Ha? Sino yun? Si Solomon Bienes. Ah, si Mang Sol. Oo, student yan dito. Pero nung high school yan, noong pa, napakatagal na. Naku, 19-something, panahon pa ng gera yata. Dahil syempre nag-iba na ang curriculum, di ba? So ngayon, dahil sa pumasa siya, grade 12 na siya this year. Last year, grade 11. Di ba, 11, ang kasunod, 12. Oh, di ba? Kaya, alam mo, maswerte ka. Meron ka pang isang estudyante na matino sa class. Matino? Oo, matino naman yun si Mang Sol. Magaling mag-alaga yun ng mga ka-classmates niya. Well, given the reputation of their class, I would assume na konsentidor siyang lolo sa mga apo niya. Hindi naman siguro. Well, medyo rin ano. Anyways, kaya siguro ganun si Mang Sol kasi yung mga anak niya at mga apo niya nasa States na. Tapos wala naman siyang asawa. O ede, parang apo na niya kontratuhin yung mga classmates. Inispoil niya, ganon. Ako, hindi pa rin dahilan yon para maging konsentidor siya sa mga classmates niya. To think siya na lang ang adult doon sa klaseng yun, tapos ganyan pa siya, at mukhang siya pa nag-i-encourage. Ay, ganun? Di ba nasa klase kita? Mr... Opo, Ace Biliran po. Ayun, Ace. Bakit nandito ka pa? Hindi ka pa umuwi? Part ka ba ng cleaners? May hinihintay ka? Hindi po. Nagpapahangin lang po ako. Sige. Hi, ma'am. Patapos na kami, ma'am. Ang aga namin dinismiss ni Sir Solis eh. Kaya maaga rin kami nag-umpisa. Ano ba? Sige.
Murahin ko na to. Sino ba kasi nagsusulat dito? Ma'am. Alam nyo, mahirap tanggalin talaga eh. Kailangan dyan acetone. Kasi ang tagal lang nakasulat yan, mahirap nang burahin yan. Subukan pa rin. Baka pwedeng isisit. Emmanuel, di ba? Yung real name niyo, ma'am, Emmanuel. Opo. Sabi ko na, hindi kagad kita nakilala. Anak ka ni kumparing Manuel. Barkada ko yun. Kainuman ko. Kayo siguro yung dahilan kung bakit naging nasenggo yung tatay ko. Baka nga aceton kailangan dyan. Sige ho, una na ako. Manuel, lasing ka na naman. Again, class, these are the 3 types of communication. Linear, interactive, and transactional. We only have one goal, ay ang makagraduate kayong lahat next semester. Para mangyari yon, kailangan natin magkaroon ng konting sacrifices and major adjustments. So sa homeroom natin, magbibigay ako ng exam para malaman ko at ma-assess ko ang class standing ninyo. Again, ang pinaka-importante dito, makapasa kayong lahat sa midterms exam. Pag hindi kayo nakapasa, hindi ko kayo pasasalihin sa intrams. Ma'am, sandali. Okay ka lang ba? Lakas naman ho yata ng trip nyo. Eh, ma'am, bago ka lang dito ah. Hey, Francis. Ma'am, ang ibig sabihin ni Francis, bago yung role, di ba? Bago yung role, hindi pa sila sanay eh. It's okay, Mr. Bienes. You don't have to sugarcoat yung sinasabi ng kaklase. I understand he's angry. But he also needs to understand na nandito siya sa eskwelahan para mag-aral, pumasa, at graduate. Hindi lang para maglaro ng basketball. Uy, Francis. Sit down, uy. Uy. Uy, nangyari. Nakatahimik. Dami mo na naman sigurong customer sa bar, no? Kaya ka late. Funny ka. Axel, you're late. Sorry, ma'am. Akin po. Alright, let's go back to our lesson for today. Alam mo, Francis, hindi ko gusto yung inasal mo na eh. Dapat mag-sorry ka kay ma'am. Kahit pa paano, teacher mo pa rin yun. Bad trip kasi. Epal masyado. Hindi epal ang tawag doon. Concerned lang yun. Concerned. Eh kung talagang concerned siya, edi dapat magturo siya ng maayos. Hindi yung magbabanta siya ng ganun. Power tripping ang tawag dun eh. Alam mo, Francis, maipapasa mo naman yan eh sa midterms lahat ng subjects mo. Tapos, makakalaro ka pa rin. Mai-scout ka pa rin. Ganun yan eh. Ano kung hindi? Kaya nga ako nandito eh, para masigurong papasa ka. Kayo. Kaya kumalma ka na, mag-sorry ka na kay Ma'am Emma. Uy, tsaka bumalik ka na sa klase ha. At losing streak ka na. Kaya ka natatawag na cancer eh. Lagi na lang akong humingi ng pera. Pero ano, wala ka man lang maibigay sa akin. Wala. Lagi
Lagi nga kitang binibigyan kung saan mo kasi ginagastos eh. Ganon. Ang dami kong binabayaran bills. Kuryente, tubig, ano pa? Ingay mo. Ang anak mo, Magluto lumalaki ka na lang. Kailangan na niya Magluto ka na lang. magpugag ka para sa ating mga anak. Puro ka bunganga. Ganon. Dahil Bunganga mong lang na satsa. bunganga. At least Buti malalaman sa- mo kung bakit ako nabubunga. Buti sana kung sumasasat ka, nagkakapera ka eh. Wala naman ginagawa. Gaya ng sinabi ko kahapon, magbibigay ako ng exam today, so sana nag-prepare kayo. Alright? I-review natin Oh, asan si Axel? Thank you. Dancing in the bar, probably. Miss Rosales, hindi ka pa ba napapagod sa mga jokes mo? And stop degrading your classmate. I'm sorry, ma'am. Before I forget, ipapaalala ko sa inyong lahat na kailangan yung gumawa ng assignment on how to resolve a dispute or problem using the effective ways of communication. Ma'am, sa one-fourth po. Bakit? Instructions ba ng sachet ng shampoo ang hinahanap ko? Hindi. One whole intermediate paper, front and back. Huwag na kayong magreklamo and just focus on your exam today. Hindi na ako mag-expect na mataas na grade sa'yo dahil na-miss mo naman yung lecture. At least do your best, Francis. Thank you, ma'am. Chocolate, ha? Can anyone give me another C of effective communication? And give me an example or situation where C is highlighted. Ano? Si Erica lang ang nag-aral? Mr. Biliran? Consideration, ma'am. It is when the... Can anyone help Mr. Biliran? Ma'am, it's when the speaker considers the receiver's mood, background, race, gender, and among others. That's correct, Mr. Dimaano. Now, Mr. Biliran, can you give me an example of a situation where consideration is best demonstrated? When I talk to Jude, who is a gay person, and I consider her feelings. That is correct, Mr. Biliran. Who can give me another example? Another C for effective communication. Mr. Bienes? Ma'am? Concreteness? That's good. Can you explain? Concreteness. Cemento. Are you taking my class seriously, Mr. Bienes? No. No, I mean, yes. Concreteness. Concreteness. Concreteness is when a message is supported by figures and facts. For example, according to United Nations Children's Rights,
In emergency relief operations, nearly 2 million Filipino children are abandoned and neglected by their irresponsible parents. Are you part of those irresponsible parents, Mr. Bienes? About this, ma'am. C for kabuhayan, life. It is importance in life to communication. For you, Ma'am Emma, meron ba kayong gustong i-communicate? Kaya lang wala nang life? For your information, Mr. Bienes, kabuhayan is livelihood and not life. And if you want to be funny in my class, at least try to be correct about it. Now, I want you to take this class seriously and study the 7 C's of effective communication. You're now dismissed. Ma'am. Medyo hindi naging maganda yung sagutan natin kanina. At medyo wala sa panlasa niyo yung mga jokes ko. Naintindihan ko yun. I'm sorry. Pagpasensya niyo na, ma'am. Mr. Bienes, halata naman ho na mas nakakatanda kayo sa akin. Pero, syempre ho, I'm still your teacher and technically, you're under me. Kung iba hong mga faculty na dadaan-daan nyo sa mga joke nyo, ako ho hindi. Kaya sana tratuhin nyo pa rin ho ako na teacher nyo at hindi lang basta nakababata sa inyo. Okay po ba yun, Mr. Bienes? Yes, ma'am. Sorry. Sige po. Kaya hindi mo na tignan yung sarili kung bakit iniwan ang pamilya. Di ba pag 3 absences na, tapos walang excuse or notice, subject for home visitation na yun, di ba? Ah, si Miss Grande ba yan? Oo eh. Alam ko na kung saan siya matatagpuan. Pero hindi sa kanyang home sweetie home. Saan? Ganito, go straight and then turn left, then right, all right, and then turn about, and then go, drive lang ng drive, and then stop. Yes, dun na yun. Oo, alam ko. Si Axel ang nagtatrabaho para sa mga gastusin dun sa eskwelahan habang yung tatay ayun naglalasing. Galing, di ba? Ay, nako. Ems, anyways, kwento mo naman sa akin yung nangyari sa'yo doon sa New Zealand. May binagsak kasi akong estudyante, anak ng board member. Kaya ayun, natanggal ako. Natagalan bago ako makalipat sa eskwelahan na papasukan ko uli. Kaya inabot na ako ng expiration ng working visa ko. The ending, umuwi na lang ako. You mean? Hindi ka man lang nagreklamo? Para sampa, wala rin naman pupuntahan. Bagay. Pero, actually, blessing in disguise na rin yung nangyari. Biruin mo, after so many years, andito ka na ulit sa Pilipinas. Hindi ko nga alam kung tama itong desisyon ko eh. Bakit? Hanggang ngayon ba, mabigat pa rin sa dibdib mo? Alam mo, tingin ko, mas mabigat pa rin yung dibdib mo. Hindi, kasi iniisip ko lang, pag nandito ako, lagi ko lang iniisip yung ginawa sa amin ng tatay ko.
Tapos iyan pa, estudyante ko si Mang Sol. Liit ng mundo, no? Ang tawag dyan, destiny. Baka mamaya, si Mang Sol ang way para mapatawad mo na talaga ang daddy mo. Di ba? For tonight. Okay naman po so far. Axel! Puntahan mo na! Go, go, go! Sure naman. Sige. Axel, bakit hindi ka na pumapasok sa school? Ayaw mo na bang pumasok? Ewan. Hindi ko alam. Basta ngayon, mas priority kong kumita ng pera. Gusto mo ba kausapin ko yung papa mo? Ma'am, wag na po. Okay na po, ma'am. Wag na po. Sayang kasi yung opportunity. Konti na lang ka-graduate ka na. Makakagraduate nga ako. Pero tingin naman nila sa akin madumi. Kasi dito ako nagtatrabaho. Wala rin. Dito rin bagsak ko eventually. Hindi ka napapasok sa eskwela at hindi mo na itutuloy yung mga pangarap mo dahil lang tinutukso ka ng mga kaklase mo. Sana pag-isipan mo yung mga sinabi ko sa'yo. Waiter! Miss, peng yellow! Hindi na yung paano pang order niyo. Okay. Uno más. One more. Ayos. Ano nangyayari dito? Wala. Ba? Uy. Ma'am, tinuturuan ko lang sila ng tungkol sa normal distribution. And this is a vital part of statistics. I'm sorry, statistics lang, ma'am. Erase the first word. Mr. Bienes, naturingan kayo ang adult dito. Kayo pa ang pasimuno ng kalokohan. No. Kung sa tingin ninyo, papalampasin ko tong kabastusan ninyo, nagkakamali kayo. Dahil kung nung panahon ninyo, okay ang mga ganitong jokes, hindi na yan ngayon. Ngayon ho, we do not tolerate vulgar and immature jokes. Ma'am, katawan naman ng tao yan eh. No, uy! Lahat naman tayo may ganyang body parts. Anong bastos doon? Ganun ba, Mr. De Los Reyes? Bakit? Gusto mong masama sa suspension? Suspension? Ma'am, sobra. Yes, Mr. Bienes. I will recommend having you suspended for this vulgar and unacceptable behavior. I'm so disappointed that you're the most immature in this class. I'm sorry, ma'am. Hindi. Bihira. Pakibura na ho yan. Ito na nga kami. Get your notebooks. Paring Solomon, mukhang malalim yung iniisip mo ah. Hindi lang malalim, Dodong. Mabigat pa. Bakit? May kilala kasi akong isang babae. Sila ng papa niya, hindi magkasundo halos sa buong buhay nila. Hanggang sa namatay yung papa, hindi sila nagkaayos. Hihira ka naman paring Sol. Ina nangyayari naman talaga sa mag-ama yun eh. Bakit ka ba nakikisali? Kasi kasali ko talaga. Paring Sol. Ito na shot. Yan. Reynolds yan. Alam mo ba kung gaano kalayo Amerika? Layo. Ang layo na. Malaki pa. Paano ko hanapin yung pamilya ko? Ang sweldo ko kaliit-liit. Baka yung pera ko hanggang airport lang. Hindi abot. Hindi abot. Parisol. Kaya Parisol, alam mo? Shot muna tayo ng shot. Puro ka shot. Wala, hindi mo naman ako matulungan. Kung lasing ka na, edi, magiging kamukha ako na si Maring Fe. Oo. Pwede ka na mag-sorry sa akin. Para... Sira ulo mo. Sira ulo! Para magbago isip.
Sira ulo mo, Mare Manuel. Proxy ba? Proxy. Ah. Page 4. Oh, Francis, wala kayong basketball ngayon? Ma'am, bilhin ho kasi ni Paring Sol bago niyo siya suspindihin eh. Tanggalin daw itong mga vandals. Eh, ayaw niya daw na ito eh. Ay, Tol, bilisan niyo dyan. Baka makahaba pa tayo sa session. Sige, Tol. Kapit na to. Excited na rin ako. Okay, boys. Ang mean natin is 80 at standard deviation is 4. Ano ang problema? Find the probability that x is less than 80. Paano yun? Ang bihira ka, Francis. Ayan, tingnan mo sa notes mo. Ano yun? Wala, aso. Aso lang yun, aso. Aso. Si Miss Emma. Dali. Excuse me. Uy, si Emma. Uy. Hi, Emma. Hello po, ma'am. Hello, ma'am. Hello. Kayo pala, tutor ng mga bata. Well, ma'am, ano lang naman, statistics and probability. Hindi. Doon lang ako magaling sa math, ma'am. Kasi kung pagtuturuin niyo ako ng English, baka imbis na eng more, eng less ang matutunan. Pero alam mo, ma'am, Emma, tama rin siguro yung sinabi niyo sa kanila, medyo may halong pananakot. Yung hindi sila makakapag-intram kung hindi sila papasa sa midterms. Alam niyo yung nangyari? Nagsumikap yung mga bata, nag-strive Nakita ko naman Marami dyan sa mga batang yan, may mga kapilyuhan. Alam niya na, medyo hindi straight. Kung wala yung basketball, baka miyembro yan ng gang. Buti kung suntukan lang o kurutan, hindi Mapupunta pa yan sa batuhan talaga, saksakan, barilan, hanggang makulong. Kawawa naman. Kaya nung nagkaroon ng sports, medyo umayos-ayos sila. Alam niyo, pwede pa rin naman ho silang maglaro ng basketball Balansehin lang nila. Ang maganda nito, may nasabi si Mr. Lim na magpapadala sila ng representative from the UAAP para manood. Ngayon, ang mangyayari niyan, magpapasikat itong mga bata. Baka swertehin, magkaroon ng scholarship. At siyempre, pag may scholarship, makakatungtong ng kuleyo. Kung high school graduate ka lang, medyo bitin pag may kuleyo ka, college degree, medyo sigurado ang future mo. Diba? Ma'am, hindi ko naman maikakaila. Bukod sa parang barkada ko yung mga yan, parang mga anak ko na rin yan Tsaka ayoko silang magaya sa akin. Nakakayaman sabihin. Pero ayan, sasabihin ko rin. Ako nga, umabot ng 70. Pero hanggang ngayon hindi pa ako graduate ng high school. Alam niyo, ganito na lang. May naisip ho ako. Kakausapin ko si Mrs. Mission. Sasabihin ko sa kanya na baka naman sa Wednesday, pwede na kayong pumasok sa eskwela uli. Oh, ma'am, talaga? Oh. Kailangan ho kayo ng mga bata sa exams. Thank you, ma'am. Oo nga, ma'am. Kailangan namin niya si Paring Sol sa exam. Oo nga po, ma'am. Kailangan po Hindi lang magaling mag-basketball. Magaling pa ang cheerleader. Okay, today ang i-discuss natin ay yung barriers to communication. Yung say barriers, yung parang mga hadlang sa pagko-communicate sa kausap natin. I listed 3 categories ng barriers to communication. Gusto mo na ba mag-lunch muna or mag-aaral gusto mo? Ito.
Total dividend, 75,000 pieces. Total shares, 900,000. Fine dividend, yan. Pero kay basketball kasi, ayan, okay. Ganun lang yan, basta pag-aralan nyo mabuti. Ma'am Emma, Oh, Mr. Dimano. Yes. pwede po kayo makausap? May concern lang po kasi ako. Ay, hindi, okay lang. Tayo na lang tao dito. Bakit, ano ba yun? Si Ace po kasi. Oh, bakit? Binubuli ka ba niya? Hindi po. Kasi halos everyday na po kami nagre-review. Pero hirap po talaga siya sa subject niyo. At kinakabahan po ko baka hindi po siya makapasa. Bakit masyado kang concerned sa test results ni Mr. Biliran? Because this intramural games would mean so much to him. Ito na yung chance niya ma-scout, magkaroon ng scholarship. Promise, Ma'am Emma, babawi po kami sa finals. Pero kung hindi po umabot yung grades niya this midterms, ma-adjust niyo po ba yung scores niya? I'm begging you, Miss Emma, please. Sobrang pressured lang po talaga siya now. Sa bahay, sa future niya. Sa relationship namin. Tulungan niyo ang isa't isa. Diba ganun naman pag nagmamahal? Tutulungan niyong iangat ang bawat isa to become the best version of yourselves. Thank you, Ma'am Emma. Class, today I have some bad news and good news. Bad news is, tingin ko, maubos lahat ng boses niyo. Dahil ang good news, lahat kayo, pasado! Sa UAAP Scout, parang hindi. Bukas sa finals pa darating yung ating scout. Pero sure ako, may ibang taong gustong i-impress si Francis. De la Cruz, pass to Villegas. Villegas to Esqueres. Pass to Villegas. Basket! De los Reyes, nagbabawa ng bola. Pass to Villegas. Skill by Villegas. Para sa Team Gas. Pinasa kay Tanda.
Balitaan ng bola. Pass to De La Cruz. De La Cruz tumira ng tres. Basket! Gas ang hawak ng bola. De Los Reyes dribbling the ball. Screen by Cahipo. De Los Reyes goes on to the basket. For two! Team TVL forced to take their timeout. Timeout, Team TVL! Okay, boys. Ito napansin ko eh. Dito lang sila nako-concentrate. Pasa offense and defense. Basta tayo, kalat-kalat tayo. Okay? Kaya-kaya yan. Mahaba pa yan. Okay. Okay? Coach, sandali. Meron po muna akong gustong tanongin na espesyal na tao para sa akin. Okay. Parang alam ko na yan. Sige, 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 sige. Go, go, go. Erika, sakali bang manalo kami sa game, pwede kitang makadate? Manalo na lang muna kayo. Di ba, ma'am? Coach, narinig mo. Oo, Kailangan natin ipanalo to. Dinig na dinig ko. Okay. Okay, one big fight. Ibil-ibil! Let's go! Team TVL versus Team Gas. Game clock winding down. Lamang ng 2 puntos. TVL. Villegas on the play. Villegas dribbling the ball. Pass to Esqueres. Esqueres to Tondok. Tondok back to Esqueres for 3. In and out. Rebound by Cahipo. Cahipo pass to 10. 10 pass to De Los Reyes. De Los Reyes na double team. Grabing defensa ng TVL naman. Double team to De Los Reyes. De Los Reyes pass to Biliran. Biliran for the win! Team Gas wins the game of the ballot. What a game! Ang ganda lang ipinakita ng both teams. Hello. Pakisol! Oh! Pare Francis! Oh, hindi ka ba sumabay sa mga kaibigan mo? Ay, hindi po muna. Tsaka, inaantay ko po muna kayo makauwi ng maayos bago ako umuwi. Eh, nakita ko kanina kasi na medyo nanghihina na kayo eh. Eh, okay lang po ba kayo? Wow. Hindi, okay ako. Mabira ka. Ang alalahanin mo, ikaw, yung finals game bukas. Tsaka yung ginawa mo kanina kay Erika. Wow. Pinondespat mo yung bata. Bad. Wow eh. Eh, kiniligo ba kayo? Ang importante, kinilig ba si Erika? Yun ang importante. Kaya ikaw, kung gusto mong matulungan kita kay Erika, Ayan. makinig ka sa akin. Kaya lang, old style ako, old school. Ang mga estilo ko tipong tuturuan kita ng love letters. Harana, pamamanhikan, pwede kitang tulungan. Ngayon, natatawa ka. Okay. Sibat ka na? Sige. Sige, may babalikan pa ako sa court. Muna na kayo. Galingan mo, ha? Ingat. Okay. Di ba nga sinabi ko sa'yo, ha? Pasok. Ito mo yung dress ko kahapon. Oo, yung dress mo kaya. Nice! Napakainit ng kamay mo eh. Di ba? Uy! Ito ba anak mo? Gusto mo pre, pilayan namin yun para wala naman ligo doon at sagutin ka na. Matik! Matik talaga yun, matik talaga. Subukan mo. At totohanin talaga namin saktan yung jowa-jowaan mo. Huwag niya idamay dito si Erika. Kung ayaw mo manghiram ng mukha sa aso. Ang luma ng banat mo, boy! Saan mo napulot yan? Sa tatay-tatayan mong isang ubo na lang, biyaheng langit na. Kaya huwag kang pupunta ng game bukas kung ayaw mo may mangyaring masama dyan kay Erika. Gago pala kayo eh. Maglaro kayo ng tama. Dami mong satsat. Basta bukas, kapag pumunta ka sa laro, Alam na dis. alam na dis. Jump ball! Ito na. Tapi ka ng bola. Bola na punta kay Reyes. Pass break to Lamigos. Easy 2 points. Ko, pinasa ang bola. Ko, pinasa kay Ruiz.
Ruiz, screenplay by Andanyo, long two, basket! Basket! Yabo naman pang si Ruiz. Reyes, may hawak ng bola. Reyes goes to the basket. Supply, rebound by Villanueva. Ruiz elbow jumper, basket na naman! Ruiz, naghaharap na papasahan. Screen. Screen na naman. Same place. Basket. Amigos, dribbling the ball. Pass to Biliran. 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 For three. Long pass to Ruiz. Sinabayan ni De La Peña. Tinawagan ng foul. Two free throws para kay Ruiz. First shot. Shot ni Ruiz. Basket ulit. Biliran. Biliran sumalaksak. 2 points para kay Biliran. Go. Go pass to Ruiz. 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 Tumira ng 3. Basket. Step back jumper ng Biliran. Basket. Ruiz. Ruiz pumasok sa loob. Side step. Basket. Bola ng gas. Kahipo. Binababa ang bola. Kahipo. Kahipo. Naghahanap ng papasahan. Kahipo pinasa kay Biliran. Biliran for 3. Basket. Ruiz, step back. For 2. No. Rebound by Reyes. Ano pa yung napapasahan? Reyes. Pinasa kay Biliran. Biliran. Gumagamit ng oras. Pinasa kay Lamigos. Lamigos. Binalik kay Reyes. Reyes. Nahanap si Biliran for 3. Mr. Bienes, buti gising na kayo. O, di matulog ulit. Joke. Kayo naman, Mang Sol. May hypertension pala kayo. Ba't pinilit yung pang mag-coach kanina? Eh, may iniinda naman po pala kayo. Alam mo, Emma, mas mabuti na yung matigok ako kasama yung mga bata, yung mga estudyante po, na importanteng araw nangyari. Kesa naman malugbok ako sa bahay na nag-iisa. Di ba? Ang hirap. Eh, talaga. Siya nga pala, tinawagan ko si Miss Weng. Sabi niya, alagaan. Yung anak ko. Oo. Sana hindi mo na tinawagan. Extra load pa yun, tsaka overseas yun. Maraming iniisip sa Amerika yun. Sila nung apo ko. Ayoko namang maging pabigat pa, makadagdag pa sa iniisip niya. Pero, andun eh. Di ba kaya nga ho kayo nag-aaral specifically ng English dahil gusto niyong bisitahin sila? Well, English yun sana hindi pa huli ang lahat, di ba? Tingin ko naman po hindi pa. Pero alam niyo, sana all bumabawi. Katulad niyo. Ayan ka na naman. Pinaparinggan mo, wala na. Naisip ko yung laro nila kanina. Sayang wala si Francis nung hindi nakapaglaro. Alam mo ba, Emma, tinawagan ako niyan. Sabi niya, hindi raw siya maglalaro. Kasi daw pinagbantaan si Erica ng kalaban. Sayang, nandun pa naman yung UAAP agent ba yun? Scout? Yung scout, nandun, Hindi niya nakita yung laro. Sayang, yung bata. Talagang nakita ko nagsusumikap talaga Hindi lang sa pag-aaral, pati sa pagpa-practice. Bigay todo. Ganun ba? Maximum. Sayang. Teka, alam niyo, naalala ko si Army. Nabivideohan niya lahat ng laro nila Francis Ay, teka lang, may naisip.
Emma Bonifacio, advisor po ni Francis de los Reyes. Alam ko pong hindi niyo siya kilala, hindi pa. Pero sayang, sir, sobrang galing mag-basketball nung bata. Hindi siya nakapaglaro ng finals, hindi niyo napanood. I'm sorry, miss. I'm very, very busy. Sir, ito po, previous game niya. Sana po mapanood nyo. 28 points, 15 rebounds, at saka 3 assists. Yung assist niya, pwede pang mag-improve. Pero silipin nyo lang po, makikita nyo yung sinasabi ko. Sobrang galing ng bata. Hindi po kayo magsisisi, sir. Talaga? Panoorin nyo po, sir. Libre oh! Pasa mo yung bola! Ano ba yan? Ano to? Wow, anak! MVP. Pero next time, gusto ko, girlfriend naman dadali mo sa akin. Nagkakaintindihan ba tayo? Para dyan, yun naman tayo. Okay lang, tay. Sige na! O bahala. Oh, depensa! Depensa tayo! Depensa! Taas kamay! Taas kamay! Alam naman nating lahat na malapit na magpasko. Pero bago ang Christmas season, magpa-finals muna kayo. Di ba nagawa niyo ng lahat ng midterms? Naniniwala ako na mas kakayanin niyo ang finals. May tiwala ako sa inyong lahat. Knock, knock. Delivery po. Welcome back, Mr. Bienes. Namiss ka naming lahat. Namiss ko rin kayo, classmates. Total, welcome niyo ako, ma'am. Meron akong welcome joke. Anong hayop ang laging wine-welcome? Di, Camuel. Naku, parang excited na naman sila sa finals. Mukhang mauungusan na naman ang section mo, Ma'am Lab. Relax ka lang, Ma'am Mel. Matagal pa ba yan, ma'am? Malalaman ko din ang baho ng klaseng to. Naligo ka ba? Parang baho. Nay? Class, matapos kong i-check ang inyong mga final exams, gusto ko lang ipaalam sa inyong lahat na pumasa kayong lahat. Ang regalo ko sa inyo ngayong araw, early dismissal. You're on dismissal. Celebrate, enjoy, congratulations, you deserve it.
Mang Sol. Mr. Bienes. Ma'am Emma, dinuguan. Ako nagluto niyan. Sana maibigan mo. Nako, paano niyo nalaman na paborito ko ang dinuguan? Nako, matagal na. Kasi nung araw, tuwing uwian, yung tatay mo, si paring Manuel, pinagluluto ko niyan dahil paborito mo nga daw. Alam niyo ho, dahil kayo nagluto nito, simula ngayong araw, tuwing kakain ako ng dinuguan, kayo na ang maalala ko. Oh, thank you. Merry Christmas. Ay, Merry Christmas din. Uy, naalala ko, may munting regalo ko para sa'yo. Pinadala ko sa bahay niyo. Sana maibigan mo. Okay. Merry Christmas. Oh. Salamat ho, Merry Mr. Christmas. Bienes. Merry Christmas. Okay, ingat. Okay. Enjoy. Hello, Marga? Oh. Talaga? May bumibili? Oh, sige, i-check ko yung contract. Uy, thank you ha. Merry Christmas. Salamat. Wala naman ah. Oh! Dodong! Nangangaroling ba kayo? Oo. Eh, ba't ganyan ang mukha mo? Isang damukal, ang lungkot. Eh, paano? Lahat ng pinuntahan namin, pagkatapos ng kumanta, nag-uubuhan eh. Hindi mo ba alam yun ang latest ayon kay Marites? Imbis na sabihin ng tao ngayon na, patatawarin po. Ang sinasagot nung kinakarolingan nyo, ubo. May mas matindi dyan. May kasamang baheng. Yun lang. Okay. Pero ang maganda nito, magkasama tayong magno-Noche Buena. Yun! Let's go! Paring Sol! Paring Sol! Yes, sir! Okay. Nakabihis ka ngayon ah. Oh, siyempre. Merry Christmas, Paring Sol! Sol! Merry Christmas. Paring Sol, namiss ka namin. Oy, I miss you too. Makiki-Christmas. Kayo ba talaga yan? Kasama kayo Yes. talaga? May sasabihin ako eh. Long time in a first time. Parang baliktad. I mean, first time in a long time. Yan. Na hindi ako magpapasko mag-isa. Ay, Dahil nandito kayo. Naku, alam niyo, idea nila Francis to na bisitahin kayo. Saling pusa lang ako. Alam niyo naman na mag-isa lang din ako sa bahay. Sino pa bang magdadamayan? Merry Christmas, Merry ma'am. Christmas. Tuloy. Thank you. Woo! Merry Christmas! Woo! Cheers!
Belated Christmas gift po namin sa inyo to, ma'am. Malinis. Vandal-free na ang mga upuan. Di ba? Pansin ko nga. Salamat. Means a lot. Well, dahil may regalo kayo sa akin, dadalian ko na lang din. Alam nyo naman na malapit na ang prom. Pero makaka-attend lang kayong lahat kung maipapasa nyo ang finals. Oh, nagawa nyo na yan last sem. I'm sure kayang-kaya nyo uling gawin yan ngayon. Kaya yan. Kaya ito. So, gets mo na tong part na to? Nga pala. Tumawag sa akin yung scout ng UAAP kahapon. Pinapanood niya daw yung laro ko na sinunod ni Ma'am Emma eh. Oh, anong sabi? Good news? Hindi eh. Kasi, iiwan ko na tong lugar na to. May scholarship na ako sa Manila. Congrats! Congrats, Emma, ha? Grabe, nakakabilib naman talaga yung ginawa mo sa section na yun. Biruin mo, from pasang awa to top of the batch. Hmm? Wow. Iba ka. Wala ho yun. At saka wala naman ho sa akin ang credit. Nasa mga estudyante ko. Baka naman kaya ding i-credit yung mga milagro behind the scenes. Ano ibig mong sabihin, Ma'am Love? Ay, ayoko na mag-talk. Ayoko na talaga mag-talk. Emma, pinapatawag ka ni Mrs. Mission. Hala, pinapatawag sa principal's office. Huwag pag-uusapan. Baka yung mga milagro. Sit down, Miss Bonifacio. What I am going to tell you is very, very stressful. That is why I need classical music to soothe me. I hope you don't mind. I want to go straight to the point. You have been accused of tampering your student scores just to be the top section. Huh? Excuse me. Hindi ho totoo yung sinasabi niyo. But there are witness statements, particularly on the incident during midterms concerning two students at doon pa mismo sa loob ng faculty lounge nangyari. Is that true, Miss Bonifacio? Just to make it clear, I did not tamper any of the grades of my students para makapasa. Well, I get it. Desperation really seeps in when you are trusted with an impossible task. A hopeless section? But you don't have to do it. And you made it so obvious, top of the batch. Sana ginawa mo na lang pasang awa? My God! Pumasa nga ang mga estudyante mo, but you sacrifice your morals. Are they worth your morals, Miss Bonifacio, after all? With all due respect, Mrs. Mission, I will say this again for the last time. I did not tamper any of the grades of my students para makapasa. Hindi ko na po kailangang gawin yun dahil pinagtrabahuhan nila yung mga scores nila. Naniniwala ako sa mga estudyante ko. At sapat na yung paniniwalang binigay ko sa kanila para mag-aral silang mabuti, mag-focus at maniwala sa mga sarili nila. Kaya sana maniwala kayo sa mga estudyante ko, ma'am.
Paniwalaan niyo rin sila. So, now you're accusing me of not doing my job? Hindi naman po sa ganun. Sinasabi ko lang yung naobserbahan ko. At nagsasabi rin ho ako ng totoo. And my truth is, I did not go against the code and conduct of being a teacher. Well, that's up for a debate. The school will conduct an investigation regarding that matter. Pero dahil mukhang kinu-question mo ang integridad ko bilang principal ng eskwelahang ito, I am telling you this. I will make sure that you will be punished to the further extent possible kapag napatunayan na mayroon kang nilabag. So good luck to you, Miss Bonifacio. Hello, Ma'am Emma. Ma'am Love, wag ngayon. Baka hindi kita matansya. Mainit ulo ko. Grabe, ang aggressive naman. Ayan ba yung tinuturo ng mga students mo sa'yo? Ma'am Love, wag ngayon. Mainit ang ulo ko, please. Gusto ko lang namang sabihin na kung di naman totoo yung mga allegations about you, wala ka naman dapat problemahin, di ba? Talaga. At papatunayan kung wala talaga at dulot lang ng inggit yung mga akusasyon niyo sa akin. Okay. Sabi mo eh. Pero gusto ko lang sabihin na once there be an investigation, mauungkat lahat ng nangyari that day. Kung sino ang kausap mo, kung para kanino ang pinakiusap ng kausap mo, at kung ano ang sikreto ng kausap mo. Oh, lahat yun mabubunyag, Mang Emma. Sa madaling sabi, you'll be outing Jude and Ace against their will. Kaya ba yun ang konsensya mo? Miss Bonifacio? I did it. You don't have to investigate. I did it. You mean? Yes. I'm admitting to everything. Fire me, revoke my license, i-transfer niyo ako sa pinakamalayong eskwelahan. Bahala na ho kayo. Sige. Pero may pakiusap lang po sana ako. Pwede po ba ako magstay hanggang sa end ng semester? At saka sana huwag niyo hong parusahan yung mga bata. Hayaan niyo silang bumawi sa finals. Okay. At saka huling pakiusap po. Huwag niyo sasabihin sa kanila na aalis na ako. Kung pwede lang po. Okay. It's okay with me. Thank you po. Thank you po.
Uy, Mang Sol, napadaan kayo. Pasok ko. Yep. Nakita ko kasi yung dining table. Binenta mo? Opo. Opo mo. Alam mo ba, yun ang paborito ng tatay mo. Actually, yun ang kauna-unahan niyang binili. Dapat mo ba ako magpaalam sa inyo, Mang Sol? Hindi naman. Kaya lang, nagtataka ako. Bakit? Aalis na po kasi ako uli. Binenta ko na ho itong bahay. May buyer na. Pipirmahan ko na lang yung kontrata. Wow. Bakit nga? Bakit nga? Anong dahilan? Mahaba akong kwento. Pero minsan nararamdaman ko na parang hindi na ako welcome dito. I've been accused of tampering the grades of my students. Oh. Siguro sign na rin ho to na kailangan ko nang umalis sa lugar na to dahil ililipat na ho nila ako sa malayong lugar eh. Ang bira. Hindi naman totoo yun. Pabayaan mo, kakausapin ko si Mrs. Mission. Hindi na ho, Mang Sol. Okay na ho. Okay na ho. Huwag niyo na hong gawin yun. Ako na lang ho aalis. Alam mo, Emma, ang laki ng nagawa mo sa pagbabago ng takbo ng buhay ng mga estudyante. Tapos, ganyan na lang, bibitaw ka na lang agad-agad. Kailangan ka ng mga bata. At yung mga bata pang darating na taga rito. Paano naman ho ako, Mang Sol? Oh. Hindi na nagbago yung buhay ko. Tuwing nandito ako, lagi ko lang naalala kung bakit hindi ako naging masaya nung kasing edad nila ako. Fulfilling, oo. Pero kasi tuwing uuwi ako dito, mas lalo ko lang naalala kung bakit kahit kailan hindi ako magiging masaya. Bakit? Hindi mo pa ba napapatawad ang tatay mo? Paano ho, Mang Sol? Kahit kailan naman ho, hindi siya humingi ng tawad sa amin. Yung nanay ko nga namatay nang may sama ng loob sa kanya. Tapos naiwan ako mag-isa na puro tanong na wala namang sumagot. Tapos nasa akin yung pressure na dapat magpatawad ako. Ako ho yung nasaktan eh. Ako ho yung naagrabyado. Alam mo, Emma, hindi mo lang alam kung gaano gustong bumawi ng tatay mo sa'yo. Iyon naman pala eh. Bakit hindi niya ginawa? Bakit hindi man lang niya sinabi? Ano ba naman yung tumawag ka sa anak mo o kaya mag-text ka? Anak, pasensya ka na. Pasensya na sa lahat ng ginawa ko sa inyo ng nanay mo. Hindi man lang niya ginawa. So paano ko magpapatawad, Mang Sol? Sabihin niyo sa akin paano ko niya patatawarin. Hindi naman siya humingi ng tawad sa amin. Weng. Sorry. Wala ako dyan kasama ninyo. Kayo ni Max. Soon. I love you. I miss you.
Yan, gusto ko lagi nakangiti ang baby ko. Kumusta na schooling mo? Good, Tata. Ha? Good. Ilan na classmates mo? 10. Wow, ang dami. Kumusta naman? Sila? Hindi, pinasala ko Mas maldita talaga. ka. Katrabaho na ako na to, ah. Erika. Hindi ako itigil lahat ng ginagawa ko para sa'yo. Ganun ako ka-dedicated, Erika. Dedicated na. Will you be my prom date? Oh my God! Shoot mo muna. Shoot ko daw muna. Erika na shoot. Okay na? Pag-iisipan ko pa din. Guys, ako. Ako wala pang date. Wala, ano ba yan, Apple? Uy, excuse me. I'm not Apple, okay? I'm a strong, independent woman, breaking gender stereotypes left and right, fighting for what and who she wants. Gets mo? Sabi mo eh. Hindi, di ba? Ha. And that's you, Ace. Will you be my prom date? Ako? Sige. Piling mo yun! Ako na! Pinilig ka. Bye! Ay. Hoy. Oh. Ay. Oh, Ma'am di Emma, ba? ano, proud ka ba sa mga students? Oo naman, ikaw ba? Ako pa. Pampihira, dati mga mukhang uhugin lang to. Ngayon, kita mo naman, mukhang may mga condo units, units with an S. Ma'am, excuse me lang po. Yes, Francis. Ako lang po sana kayo makakausap eh. Oo naman, tungkol saan? Na-scout po ako eh. Kapag-aral na ako ng college dahil sa effort niya na makausap si Mr. Ladera. Ano ka ba? Yung talento at determinasyon mo ang rason kung bakit ka na-recruit. Pero kang assuming ha, may finals pa tayo, mamaya bumagsak ka. Ma'am naman eh. Joke lang. Congrats ha. Salamat po. Congrats. Ma'am, sasayaw lang ako. Sige, go. Jude. Ay po, ma'am. Papahangin lang po. Medyo mainit po sa loob eh. Talaga ba? Ano ba yung totoo? Alam niyo, ma'am, sa totoo lang, gusto ko lang isigaw sa lahat yung totoo para matapos na. Para wala nang taguan ng feelings in public.
Wala nang iwasan ng tingin pag may ibang tao. Wala nang bitawan ng kamay pag may ibang kasama. Alam mo, kahit kailan, hindi naging kabawasan ng isang tao ang hindi niya pag-out. Because coming out is a choice. And sometimes it may never come. And that's okay. But you have to give him that freedom. You have to give him that choice. Thank you so much, Ma'am Emma. Bitchoy ka na, ha? From niyo to. Sige. Ha? Thank you, Miss Emma. Then my world began to make sense. I'm singing out my love. Just know that Pwede bang huwag ka muna magdrama dyan? Samahan mo muna ako saglit. Bakit? Mamaya may kung ano dyan ka. Maayos ka. Tiwala ka sa akin. Wait lang, stop. Eh, Wait lang. Huwag ka munang didilat. Open your eyes. Surprise! oh my God. Ace. Pero ito lang ba? Ano may napalitaan ako? Naging ex mo daw si... Ay, sorry. Na ano kayong... Ay, hindi pala siya ba? Bakit ba? Ay, hindi ko siya type. minsan sa buhay may mga pagsubok na pilit tayong tinutumbang. Kalungkutan natin Ma'am Emma. nadarama. Po. Kung tama yung alaala ko, nung 18th birthday mo, hindi ka naisayaw ng papa mo. Alam mo na, kaibigan ko, sanggang dikit, si paring Manuel. Baka naman pwedeng mag-proxy muna sa papa mo. And let's dance. Sige po. Ay, okay. Thank you, ma'am. Alam mo, sa totoo, Ma'am Emma, kaya kita gustong makasayaw. Ayokong sayangin ang pagkakataong ito. Dahil very close kami ng papa mo. Parang kapatid ko yun eh. Kung mamarapatin mo sana, kunwari ako ang papa mo ngayon. At sasabihin ko sa iyo, anak, I'm sorry, nagkulang ako sa iyo. Sana, mapatawad mo na siya. Siguro naman, by now alam niyo na kung gaano kayo ka-special sa puso ko. Ma'am, sa final exam pa talaga magdadrama. Special din po kayo para sa amin, ma'am.
just really proud. I'm proud of all of you. Hawak ko na yung final exams ninyo. And I wish you good luck today. Hep! 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 That is not a test that you're going to take. Huh? Emma, have you not told your students yet? She is under investigation for possible tampering of grades. That is why we prepared another set of the test for all of you. Mahirap na. Eh ma'am, porket ba nauungusan kayo ng bottom section eh, kine-question nyo na kami? Class. Huwag kayo magpapadala sa mga distractions. Hindi ako importante ngayong araw na ito. Ang importante kayo. Ang importante, maipasa nyo ang final exams ninyo. Normal yan sa buhay. Hindi mawawala yung mga ugly distractions. Pero kung magpo-focus kayo sa goal ninyo, paghihirapan nyo itong maabot, magagawa nyo. Naniniwala ako sa inyo, class. Well then, if that's the case, goodbye, children. But wait, there's more. I'm watching you. Pumasa nga. Kagraduate ang ipil-ipil class. Kung sino ba yung mabait sa amin, yun yung tatanggalin niya, di ba? Hindi tayo papayag na. Kataruan para kay Ma'am Emma! Eme! Kataruan para kay Ma'am Emma! Ma'am Emma! Kataruan! Ma'am Emma! Ma'am Emma! Ma'am Emma! Ma'am Emma! Ma'am Emma! Ma'am Emma! Ano bang ginagawa nyo? Kayo talaga? Alam nyo, naniniwala ako sa destiny. Tingin ko, destiny ko, natulungan ko kayong lahat na makagraduate. Itatapon nyo bang lahat yon dahil lang galit kayo? Nandito na tayo. Oh. Malapit na tayo sa finish line, makakagraduate na kayo. Ngayon pa ba kayo padadaig sa mga emosyon nyo? Nagawa ko na yung trabaho ko. Nagawa nyo na rin lahat na makakaya nyo. Tingin ko sapat na yon. Kaya kung ano man ang mangyari pagkatapos ng lahat ng ito, sana lagi nyo maalala na we did something beautiful together. Kaya okay na yan. Graduate na kayo. Ace Biliran. Jude Di Maano. Francis De Los Reyes. Erica Pineda. Thank you po.
Axel Grande. Maureen Villanueva. Solomon Viene. Congratulations, graduates of 2023. Now I would like to introduce to you our speaker for this ceremony to give us a very inspiring message. Let us all welcome Mr. Solomon Bienes. Thank you, Ma'am. Someone told me the simplest questions are the hardest to answer. For example, when the school asked me, Mang Solomon, pwede ka bang mag-speech sa graduation kahit maikli lang? I struggled to answer. Kung tutuusin, ang dali lang naman sagutin nun. Yes or no lang. Yes, dahil baka maka-inspire sa mga bata. Imagine niyo, more than 70 years old, gagraduate pa ng high school. Pwede rin no, dahil ano naman ang inspiring nung tutusin. Baka mapaghinaan pa ng loob yung iba. Pero ang pinili ko ay yes. Kaya nga ako nandito. And speaking of nandito, gusto kong malaman niyo, my daughter, my only daughter is here. Si Weng. Hi, Weng. And my apo. Love you, Max. Yeah, I chose yes. Pinili kong yes. Because I want to honor the people who helped me answer life's questions. Questions like, Mansol, hindi ka ba nahihiya na mga kaklase mo puro bata? Francis, Erica, thank you guys. Tinuro nila sa akin that the answer is no. Hindi nakakahiya. Because they welcomed me with open arms. They made me feel that I belong. Thank you very much. Maraming salamat sa inyo. May nagtanong din, kakayanin ko ba? Mahirap. Especially kung ang advisor nyo mataray. Pero alam niyo ba kung saan galing yung salitang taray? Yung taray ay galing sa istariray. Mamema, gusto ko malaman mo na ikaw ang star ng aming buhay. You are a guiding star. You help me persevere and not to say no. Lalo na sa, hindi lang sa pag-aaral ko, kundi pati sa buhay ko. Thank you, Ma'am Emma. Sa huli, nagawa ko rin ang purpose ko. Ang tulungang makagraduate ang mga estudyante ko. Akala ko sandali lang ako dito habang naghihintay ng magiging trabaho ko. Pero hindi ko inakalang dito ko mapagdadaanan ang pinakamagmamarka sa buhay ko. Dito sa seksyong halos sinukuan na ng lahat. Dito ko natutong hindi sumuko. Hindi dahil may gusto kong patunayan, kundi dahil alam kong may kayang patunayan ng mga estudyante ko. Dito ko natutong gamitin ang talento at talino para sa sarili at para sa kapwa. Sa mga estudyante kong ito ako natutong maging matibay sa gitna ng mga pagsubok. Natuto kong maniwala uli sa mahika ng pag-ibig. At higit sa lahat, dito ko natutunan na para makapagpatawad ka sa iba, kailangan mo rin patawarin ang sarili mo. At kay Mang Sol na nagparamdam sa akin ng pagmamahal at malasakit ng isang ama,
Maraming salamat po. Ako talaga ang naging estudyante mo sa buhay. Thank you for being my teacher. Minsan sa buhay may mga pagsubok na pilit tayong tinutumba. Kalungkutan nating nadarama. Sandal ka lang, hindi kita iiwan. Sandal ka lang, akong iyong sandigan. Mga pagsubok na dumarating, lahat ng yun ay kakayanin basta